Dear Amihan Stories presents Me and My Cupid Quadruplets. Written by Jasmine Jill. Janet Atienza. Kasalukuyang nasa cafeteria si Janet nang marinig niya ang boses na yun ng isang ginang mula sa kanyang likuran. Malapit nang matapos ang break time, pero ngayon niya palang nakakain ang baon na burger. Napagtripan na naman kasi siya ng mga malditang bully sa campus kung saan siya nag-aaral at pinaglinis sa volleyball court kung saan naglalaro ang mga ito. Miss De La Rosa. Gulat na sad niya matapos lingunin ng ginang na tumawag sa pangalan niya. Ito ang ina ng kasintahan niyang si Christian. Napatayo pa siya dahil sa hindi inaasahang pagpunta nito sa campus. Ano pong ginagawa? Maupo ka at mag-usap tayo. Maotoridad ang boses na utos nito sa kanya. Agad naman niya itong sinunod at muling naupo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Atienza. Alam ko nang tungkol sa relasyon niyo ng anak ko. Matigas ang boses na sabi ng ginang at mariin din itong nakatingin sa kanya. Gusto kong layuan mo siya at huwag na huwag ka nang lalapit sa kanya kahit kailan. Kung gusto mong makapagpatuloy ka pa sa pag-aaral dito. At kung ayaw mong mawala ng trabaho ang tatay mo. Natigilan siya at wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Hindi ka nababagay sa anak ko dahil isa ka lang hampas lupa. Janitor lang dito sa campus ang ama mo. At ikaw, nakakapag-aral ka lang dito dahil sa scholarship. Kaya technically speaking, isa ako sa mga nagpapaaral sa'yo. Pwede kitang ipatanggal sa scholarship program. Kasama ng ama mo. At kapag nangyari yon, sa kangkungan kayo pupulutin. Gusto mo bang mangyari yon sa inyo, Janet Atienza? Patuloy ni Mrs. De La Rosa. Sa pagkakataong yun ay nangilid na ang mga luha sa kanyang mga mata at hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi mo ba ako naririnig? O pipik at hindi makasagot? Tumaas ng bahagya ang boses ng ginang at naihampas pa nito ang dalawang kamay sa mesa dahilan para mapaigtad siya. Nagkakaintindihan ba tayo, Atienza? O gusto mo pang ulitin ko ang lahat ng sinabi ko? Nalilisik na ang mga mata ni Mrs. De La Rosa, kaya napayuko na siya at may ilang butil na ng luha ang umagos sa pisngi niya. Umarap ka sa akin at sumagot! Matigas at maotoridad ang boses na sabi ng ginang. Hindi pa siya nakakasagot nang marinig niya ang boses ni Christian na nagmumula sa pintuan ng cafeteria. Mami! Ilang sandali pa'y nasa harap na nila ito. Anong ginagawa mo rito? At bakit kausap mo si Miss Atienza? Natigilan ng ginang at mukhang hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng anak. Mami! Kinakausap ko lang ang girlfriend mo, anak. Nakangiting wika ni Mrs. De La Rosa at humawak pa ito sa kamay niya habang nagsasalita. Parang bigla itong bumait. Malayong malayo sa ipinakita nitong ekspresyon kanina. Ikaw, Christian, ha? May girlfriend ka na pala rito sa campus. Hindi mo sinasabi sa akin. Kung hindi dahil sa mga kaibigan mo, hindi ko pa malalaman. Pumulupot ito sa braso ng anak pagkatapos. Naglalambing na parabang tanggap siya nito. At okay lang dito ang relasyon nila ni Chris. Akala ko po kasi mami, hindi mo matatanggap si Janet at ang relasyon namin. Kaya inililihim ko. Halata ang pagkagulat sa reaksyon ni Christian. Mukhang hindi ito makapaniwala sa mga narinig mula sa ina. May halo ring kasiyahan na makikita sa mukha nito. Nakalaunan ay lumapad ang mga ngiti. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. As long as masaya ka, anak, walang dahilan para tumutol ako. Nakangiting wika ng ina nito. Pero kailangan mo siyang ipakilala sa amin ng daddy mo. Imbitahan mo siya sa mansyon nang makapagbanding naman kami. Sure, mami. Agad na sagot ni Christian. Huwag po kayong mag-alala, sobrang bait po nitong si Janet. Ibang-iba po siya sa lahat. Sigurado po ako na magugustuhan niyo siya. O sige, aasahan ko siya sa bahay, ah. Nakangiti namang tugon ng ginang. Kailangan ko nang umalis at dediretso pa ako sa opisina ng daddy mo. Napadaan lang naman ako rito sa campus para kumustahin ka at ang girlfriend mo. Habang nagsasalita ay tumayo na rin ito. At pagkatapos ay humalik sa pisngi ni Christian. Sige po, mami. Isasama ko po si Janet sa bahay kapag may free time siya. Maraming salamat po, ha. Matapos marinig ang sagot ng anak, ay nagpaalam na ng tuluyan si Mrs. De La Rosa at naglakad palabas ng cafeteria. Narinig mong sinabi niya, Yaba?
Tanggap ka ni Mami. Umaapaw sa kasiyahan na sabi ni Christian nang muli itong bumaling sa kanya. Tanggap niya ang relasyon natin. Hindi na natin kailangan pa magtago ngayon. Malaya na natin may paparamdam ang pagmamahal natin sa isa't isa. Nanatiling blanko ang ekspresyon niya. Nagsasalita si Christian pero ang mga sinabi sa kanya ng ina nito ang laman ng isip niya. Kaya halos hindi niya narinig ang mga sinasabi nito. Nakikita niya lang ang malapad ng ngiti nito habang nakahawak sa dalawa niyang kamay. Hindi ka ba masaya, Yaba? Tanong nito, kasabay ng bahagyang pagyugyug sa kanya. Dahilan para matauhan siya. Binigyan naman niya ito ng pilit ng ngiti nang magsalubong ang kanilang mga mata. Masaya naman, kaya lang. Mahinang sagot niya rito. Paano kung hindi niya talaga ako tanggap, Yaba? Paano kung sinabi niya lang yun para hindi sumama ang loob mo? Pero ang totoo, hindi talaga. Shh! Pag-alo ni Christian sa kanya. Kasabay ng paghawak nito sa magkabila niyang pisngi. Kilala ko si Mami. Hindi siya basta nagbibitaw ng mga salita kung hindi siya sigurado. Yeah, he's right. Kaya nga direktang sinabi ng ina nito sa kanya kanina na ayaw nito sa kanya para sa anak, na kailangan niyang lumayo kung ayaw niyang masira ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Alam ko, kinakabahan ka, Yaba. Wika ni Christian. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Dahil andito lang naman ako para protektahan ka anumang oras. Ang mahalaga sa ngayon, alam na nilang tungkol sa atin. Hindi na natin kailangan magtago. Yes, Yaba. Napapatango-tangong sagot niya. May tiwala siya kay Christian at alam niyang hindi siya nito pababayaan. Kaya pilit na lang niyang inaalis ang mga pangamba sa isip niya. Kung mayroon mang magandang naidulot ang pagkaka-expose ng relasyon nila sa campus, yun ay ang biglang pagtahimik ng buhay niya roon. Wala na ang mga nambubuli sa kanya at malaya nang nagagawa ng lalaki ang pagpapakilig sa kanya. Pero may malaki namang kapalit yun dahil nagsimula ng gumawa ng hakbang ang ina ni Christian para paghiwalayin sila. Yan ang 100,000. Umalis na kayo rito ng tatay mo. Huwag ka na rin papasok sa campus. Galit na saad ni Mrs. De La Rosa. Isang araw nang bigla itong napadpad sa bahay nila at isang tseke ang inaabot sa kanya. Wala siyang pasok at ang tatay naman niya ay namimili sa palengke. Hindi niya kinuha ang tseke dahilan para lalong manlisik ang mga mata nito sa kanya. Hindi ko po matatanggap yan. Nangako po ako kay Christian na hindi pa man siya tapos magsalita ay isang malakas sa sampal na ang dumampi sa pisngi niya. Binalaan na kita noon na lumayo ka sa anak ko. Pero matigas ang ulo mo. Gusto mo pa talaga magalit ako sa inong tuluyan. Patuloy ng ginang sa galit pa ring boses. Ano ang ibig sabihin nito, Mrs. De La Rosa? Bakit nandito ka sa bahay namin? At anong ginagawa mo sa anak ko? Nagtatakang tanong ng ama niya nakadarating lang. Mabuti naman at narito ka na, Mr. Enrico Atienza. Nalilisik ang mga matang hinarap ni Mrs. De La Rosa ang ama niya. Gusto kong ipaalam sa iyo. Natanggal ka na sa trabaho mo bilang janitor sa campus. Sa susunod, ito namang anak mong matatanggal sa scholarship program. Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo mabuti ang anak mo. Bakit? Ano pong ginawa ni Janet? Ano pong kasalanan niya at ginagawa mo to sa amin? Tanong ng kanyang ama. Kasalanan? Nakatas ang isang kilay na sagot ng ginang. Kasalanan na patuloy pa rin siyang lumalapit sa anak ko. Nilalaso niya ang isip ni Christian. Kabisado ko na ang klase ng mga galawan yung mahihirap. At hindi yan lulusot sa akin. Napatingin sa kanya ang ama at halos hindi niya maintindihan kung ano ang reaksyon nito. Para bang gusto siya nitong pagalitan, pero naaawa sa kanya. Heto, Mr. Atienza, 100,000. Gamitin niyo at magpakalayo-layo na kayo rito. Siguraduhin niyo na hindi na magpapakita pa ang anak mo sa anak ko. Dahil kapag ginawa niya pa yon, alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo. Patuloy ni Mrs. De La Rosa sa matigas at maotoridad pa ring boses. Kasabay ng pag-abot nito ng tseke sa ama niya. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanila at naglakad patungo sa lugar kung saan nakapark ang kotse nito. Papa, huwag mong tanggapin ang pera, please. Maluha-luhang pakiusap niya sa ama. Nangako ako kay Christian. At ito na lang din ang maaari kong may pagmalaki sa kanya. Na kahit anong mangyari, maghirap man tayo ng sobra, hindi ako tatanggap ng pera mula sa mami niya. Hindi ito nagbigay ng sagot sa kanya. Sa halip, hinawakan nito ang balikat niya at tinapik-tapik.
Pagkatapos ay lumabas ito at hinabol ang papalis na sanang si Mrs. De La Rosa. Napahinga naman siya ng maluwag dahil sa pag-aakalang binalik nito ang tseke sa ginang. Natanggal na nga ang ama niya sa pagiging janitor sa campus, samantalang siya ay patuloy pa rin nag-aaral. At dahil itinuloy nila ni Christian ang relasyon nila, ay hindi rin tumigil ang ina nito sa paggawa ng paraan para mapaghiwalay sila. Hanggang sa unti-unti na siyang pinanghihinaan at susuko na sana nang matuklasan niya na 1 buwan na pala siyang buntis. Ito ang time na dapat mas maging matatag pa tayo, Yaba. Magkakaroon na tayo ng baby. Wika ni Christian matapos niyang ipagtapat dito ang tungkol sa pagbuntis niya. Pinaghalong kasiyahan at pag-aalala ang nakikita niya sa ekspresyon nito. Pag-aalala na baka bigla na lang siyang bumitaw. Tama kaya ba? Binigyan tayo ng Diyos ng dagdag na kakapitan. Para kahit anong pagsubok ang harapin natin, hindi kailanman magiging choice ang paghiwalay. Seryosong sagot niya. Akala niya ay wala nang magbabago sa pag-ibigan nila at mas lalo pang titibay dahil sa pagbubuntis niya. Pero isang araw, bigla na lang nagbago si Christian. Para bang na-brainwash na ito ng mga magulang at mas naniwala na sa kwento ng mga ito kaysa sa kanya. Hanggang sa malaman niya na tumanggap pala ng pera ang ama niya mula sa pamilya ng lalaki. Hindi kita hiwalayan, Janet. Pananagutan kita at ang magiging anak natin. Pero wag mong asahan na magiging katulad pa rin ako ng dati. Matigas ang boses na sagot sa kanya ni Christian. Isang araw nang hamunin niya ito na maghiwalay na lang sila. Hindi ako makapaniwala. Dahil lamang sa isang pagkakamali, bigla ka na lang magbabago. Bigla mo na lang paniniwalaan ng mga magulang mo. Samantalang ang lahat ng sinasabi ko, tila ba kasinungalingan na para sa'yo. Himutok niya. Isang araw nalaman na lang niya na pumunta na sa Amerika si Christian para roon ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Samantalang siya naman ay tuluyan ng natigil sa pag-aaral. Kada katapusan ng buwan, umuuwi naman si Christian sa Pilipinas. Yun ay para kamustahin ang pagbubuntis niya. Hindi siya ang chinecheck nito, kundi ang mga bata sa sinapupunan niya. At masakit para sa kanya ang isiping yun. Ang pamilya ni Christian ang gumastos sa pagbubuntis niya, hanggang sa mga anak na siya sa hospital na ang pamilya rin nito ang may-ari. Quadruplets ang inaasahan niyang ipapanganak, base sa ultrasound na isinagawa sa kanya. Pero nagising siya na 2 baby lang ang nasa tabi niya at may isang nurse na tila ba natataranta sa kung anong susunod na gagawin. Nasa na ang... Magtatanong sana siya pero hindi na niya naituloy nang magsalita na agad ang nurse na para bang alam na nito kung ano nasa isip niya. Makinig ka sa akin mabuti, Miss Atienza. Pero please, huwag kang magpanik para magawa natin ito na maayos. Tumango naman siya bagamat naguguluhan sa kung ano ang ibig nitong sabihin. May kumuha sa 2 mong anak. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko si Madam Zenaida de la Rosa ang nagutos sa kanya. Paglalahad ng nurse. Ano? Hindi makapaniwalang sambit niya. Susubukan sana niyang tumayo, pero naramdaman niya ang pagkirot na dulot ng tahi sa kanyang tiyan. Nangangamba ako na baka kunin pa nila itong 2 mong anak, kaya kailangan natin kumilos. Kailangan nating maialis dito ang mga bata. Pati na rin ikaw, Miss Janet. At baka ano pa ang gawin nila sa'yo? Pagpapatuloy nito. Anong gagawin natin? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Tutulungan kitang makalabas mula rito sa hospital, kasama ng mga anak mo. Pagdating sa labas, tutulungan ka naman ng tatay ko. Isa siyang taxi driver. Nakausap ko na siya kanina pa. Hinintay lang kitang magising para may paliwanag sa'yo ang lahat. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Kung wala ka pang mapupuntahan, pwede ka munang tumuloy sa amin. Welcome ka sa bahay. Maraming salamat. Pero, naguguluhan pa rin siya kung ano ba talagang nangyayari. Saka na lang kami magpapaliwanag sa iyo. Ang importante, makaalis na kayo rito ng mga anak mo. Bago pa man may gawing masama sa'yo si Madam Zenaida. Agad na sumagot ang nurse at kita naman niya ang pag-aalala sa ekspresyon nito. Kaya sumunod na rin siya sa plano nito at hindi na muna nag-usisa. Hanggang sa makaalis na nga siya at ang 2 niyang anak sa ospital na yon, sa tulong ng mag-ama. Kaibigan ko matalik ang ama mo at ibiniling kanya sa amin bago siya umalis. Pagpapaliwanag ng lalaking medyo may edad na nagpakilala sa kanya na si Domeng. Umalis si Papa? Saan siya pumunta? Nagtatakang tanong niya. Wala siyang sinabi kung saan pupunta.
Basta ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, sobrang nahihiya raw siya sa'yo. Wala raw siyang kwentang ama. Hindi ka raw niya naprotektahan. Bagkus, siya pa ang nagpahamak sa'yo. Mahabang nagkwekwento si Mang Doming, ay mabilis na nagunahan ang mga luha niya sa pagagos. Malaki man ang naging papel ng ama niya sa pagkakasira nila ni Christian, hindi naman niya ito magawang kamuhian. Labis na raw siyang nagsisisi sa ginawang pagtanggap ng pera mula kay Mrs. De La Rosa. Nagawa lang naman daw niya yon dahil sa kagustuhang mabayaran ng patong-patong niyang utang. Alam mo na, nawalan siya ng trabaho at wala na ring tumatanggap sa kanya dahil sa edad niya. Pagpapatuloy ni Mang Doming. Hindi naman po niya kailangang umalis. Ngayon ko nga siya mas kailangan eh. Sa sitwasyon kong to. Huwag kang mag-alala, Janet. Kami na muna ang bahala sa inyo ng mga anak mo. Nandito kami ng anak kong si Joyce para suportahan ka. Hanggat hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Agad na pinutol ni Mang Doming ang sinasabi niya at sinigurado sa kanya na hindi sila pababayaan nito at ng anak ng nurse. Alam kaya ni Christian ang tungkol dito? 1 buwan siyang hindi nagpakita sa akin hanggang sa isilang kong quadruplets. Sambit niya habang nakatingin sa kawalan. Basta ang huling sinabi niya sa akin, magiging abala na siya dahil malapit ang graduation nila. Ang mabuti pa, wag mo na munang isipin ang tungkol sa mga bagay na yan. Mag-focus ka na lang muna sa 2 mong anak na naiwan sa'yo. Ani Mang Doming. Hindi nga siya pinabayaan ng pamilya ni Mang Doming habang mahina pa siya. Hanggang sa makapagtrabaho na siya at nakaipon na rin. Gusto sana niyang magrenta na lang ng sariling apartment pero hindi naman siya pinayagan ng mga ito. Sino na raw ang mag-aalaga sa mga bata kapag papasok siya sa trabaho? Naisip naman niya yon kaya hindi na niya pinilit pa ang kagustuhan. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Wala na siyang naging balita kay Christian. Ang huling balita naman tungkol sa 2 niyang anak na inilayo sa kanya ni Mrs. De La Rosa ay nasa ibang bansa ang mga ito. Kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na muli silang magkikita-kita. Kahit 10 taon nang lumipas, lagi pa rin niyang naiisip ang mga ito. Hey! Di ba ngayon ang seminar niyo sa Primera Hotel? Untag sa kanya ni Joyce na bahagya pa siyang tinapik sa balikat. Siya ang napili ng amo niya na mag-represent ng company sa isang seminar na gagawin sa nasabing hotel. Nakapaghanda na rin naman siya kaya wala ng problema. Nagpapalipas na lang siya ng oras at hindi niya naiwasang maisip ang 2 niyang anak na kinuha ni Mrs. De La Rosa. Maya-maya pa naman yun. Nakapaghanda na rin ako at maliligo na lang. Agad niyang sagot dito. Sure ka ba na pwedeng isama sina Jackisa at Jeremiah? Oo, Joyce. Paulit-ulit ko na nga tinanong ang boss ko para makasiguro. Wala naman daw problema. 1 week kasi kami ron at may libreng room ang kada participants. Kaya why not isama ko ang kambal? Bakasyon na rin naman nila eh. Pahayag niya at hindi na nga ito nangulit pa. Tumulong na lang ito sa pag-asikaso sa 2 niyang anak na sina Jackisa at Jeremiah. Wow! May playground pala rito para sa mga kids. Pwede po ba kaming maglaro rito? Malapad ang ngiti na tanong ni Jackisa nang makarating na sila sa Primera Hotel. Walang pagsidlan ang tuwa nito. Look, Jackisa! Meron ding swimming pool para sa mga kids. Maging si Jeremiah ay sobrang excited din at kitang-kita sa ekspresyon nito ang kagustuhang lumusong sa tubig. Magpapaalam muna tayo mga anak. Hindi natin alam, baka bawal maglaro dyan. Mapapagalitan tayo na mayari. Sagot niya sa mga bata sa mahinahong boses. Napansin din niya kasi na wala namang mga bata na naglalaro ron. Kaya naisip niya na baka hindi pwede. Hindi naman nangulit pa ang mga anak niya pero halata ang pagkadismaya sa ekspresyon ng mga ito. Nakasimangot ang mga itong sumunod sa kanya patungo sa kwarto kung saan sila mag-i-stay ng 1 linggo. May isang empleyado ng hotel ang agad na sumunod sa kanila sa loob at inasikaso ang mga kailangan nila. Ipinaliwanag din ito ang mga pwede at hindi pwedeng gawin doon. Nang matapos na ito ay bigla na lang lumapit si Jackisa at nagsalita. Ate, pwede po bang maglaro sa playground sa baba? Hindi talaga nito pinalagpas ang pagkakataon na makapagtanong sa empleyado ng hotel. At saka, kung pwedeng maligo sa swimming pool? Dagdag na tanong ni Jeremiah. Kayo talaga mga anak, hindi niyo talaga kinalimutan. Napapangiti na lang na sambit niya.
Pagkatapos ay bumaling siya sa empleyado ng hotel at naghintay ng isasagot nito. Gustong-gusto po kasi namin maglaro sa playground. Nakangusong wika ni Jackisa. At maligo sa swimming pool. Dagdag naman ni Jeremiah. Pwede naman kayo maglaro ron, hindi naman bawal. Pero kung ang gusto niya ay maligo lang sa swimming pool, meron naman dito sa 18th floor. Open naman yun para sa mga bata. Dahil pang kids naman talaga yun. Ang pang-adult po nasa 19th floor. If ever na maisipan mo maligo, ma'am. Nakangiting sagot ng empleyado na agad naman niyang tinugunan. Samantalang ang kambal niyang anak ay biglang lumapad ang mga ngiti dahil sa excitement. Sige po, magpapaalam na ho ako. Kung gusto pong maligo ng mga bata sa swimming pool na nandito sa 18th floor, punta na lang po kayo sa dulo. Safe po ron, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Pwede niyo rin pong iwanan doon ng mga bata dahil may mga attendant po na naka-assign doon. Basta ibili niyo lang po sa kanila. Pahayag ng empleyado bago tuluyang umalis. Ano mga kids, narinig niyo naman siguro ang sinabi ng ate. Wika niya matapos bumaling sa mga anak, kaya wag na kayong sumimangot dyan. Dito na lang tayo, Jackisa, para malapit lang. Kapag bumaba pa tayo, need pa ni Mama na bantayan tayo. Pag dito sa 18th floor, hindi na kailangan ni Mama na magbantay sa atin. Magagawa niya mga kailangan niyang gawin habang naliligo tayo at naglalaro. Pangungumbinsi ni Jeremiah sa kapatid. Sandali namang nag-isip-isip si Jackisa at pagkatapos ay nagsalita rin ito. O sige na nga, dito na lang tayo para hindi na magbantay si Mama sa atin. Nakangiting sagot ni Jackisa at pagkatapos ay umakap ito sa kanya. Thank you mga anak ha. Basta kapag pumunta tayo ron, behave lang kayo. Huwag kayong gagawa ng mga hindi maganda ha. Paalala niya sa mga bata at nakangiti naman ang mga ito na sumagot sa kanya. Mababait naman talaga ang mga ito. Kaya nga hindi siya namumroblema kapag isinasama niya sa mga event na katulad nun. Hindi na niya kailangan pang pagsabihan ng mga ito dahil alam naman ng mga ito ang mga bagay na hindi pwedeng gawin. Ilang oras ang lumipas nang makatanggap siya ng mensahe mula sa organizer ng seminar at inabisuhan siya na kailangan muna niyang magparehistro. Saglit lang naman yun, kaya naisip niya na iwan na lang sa swimming pool ang mga bata at ibilin sa mga staff doon. Wala naman naging problema kaya kahit papano ay naging panatag siya nang makipagkita sa organizer. Samantala, kausap pa ni Jackisa ang staff na naka-assign para magbantay sa kanila nang tumalikod na si Jeremiah at nagtungo sa swimming pool. Hindi na talaga nito mapigilan ang sarili at gustong-gusto nang lumusong sa tubig kaya iniwanan na siya. Hoy, Jeremiah! Hintay mo naman ako! Nakangusong reklamo ni Jackisa. Sige na, sumunod ka na sa kapatid mo. Basta nandito lang ako. Kapag may problema o may kailangan kayo, sabihan mo lang ako, okay? Nakangiting wika ng staff sa kanya. Opo, ate. Malapad naman ang ngiti na sagot niya. Sige, mag-enjoy lang kayo. Pahabol ng staff. Patakbong sumunod si Jackisa sa kapatid niya na ngayon ay kasalukuyan ng nasa tubig. Humanda ka sa akin, Jeremiah. Iniwan mo ako. Kita mo na kinakausap pa tayo ni ate. Kumpronta niya sa kapatid habang lumulusong na rin sa tubig na hanggang leeg lang naman nila ang lalim. Hi! Guest ba kayo rito? Mula sa likuran, narinig ni Jackisa ang boses ng isa ring bata na para bang gustong makipagkaibigan sa kanila. Agad naman niya itong nilingon at dalawang batang nakangiti ng malapad ang tumambad sa kanya. Namangha siya dahil magkamukha mga ito. Ako si Christina at ito naman ang kakambal ko, si Christopher. Pagpapakilala ng batang babae habang nakangiti pa rin. Pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Ganon din ang kakambal nitong lalaki. Agad naman niyang tinugunan yun at nakipagkamay sa mga ito. Ako naman si Jackisa. Pagpapakilala rin niya. Pagkatapos ay itinuro niya si Jeremiah na kasalukuyan ng nag-enjoy sa pagligo sa pool. Siya naman ang kapatid kong si Jeremiah. Kambal din ba kayo? Usisa ni Christopher na agad namang tinugunan ni Jackisa. Hoy Jeremiah, halika muna rito! Tawag ni Jackisa sa kapatid. Bakit ba? Nag-enjoy ako rito eh. Parang walang pakialam na sagot ni Jeremiah. Sumunod ka na kasi rito. Wag mo na siyang tawagin, Jackisa. Tayo na lang ang pumunta sa kanya. Suhestyon ni Christina. Mabuti pa nga. Mahirap kasing tawagin niya si Jeremiah kapag nasa pool. Pangarap kasi niyang maging atleta. Balang araw raw, ire-representa niya ang Pilipinas sa mga swimming competition. Pagkikwento ni Jackisa.
Pagkuway lumusong na nga ang dalawang bata sa tubig at magkakasama na silang lumapit kay Jeremiah. Hi Jeremiah, ako si Christina. At ang pangalan naman nitong kakambal ko si Christopher. Agad na nagpakilala si Christina. Natigilan naman si Jeremiah at halata ang pagkamangha sa ekspresyon nito. Pagkatapos ay tinugunan nito ang pakikipagkamay ng dalawa. Guest ba kayo rito sa hotel? Tanong ni Christina. Mag-attend ng seminar ang mama namin. Pwede naman daw kami sumama kaya isinama niya na lang kami. Agad na sagot ni Jakisa. Tapos kanina tinanong namin ng staff nitong hotel kung pwede kami maligo sa swimming pool at playground na nasa baba. Pwede naman daw. Pwede rin dito, mas malapit to sa room namin. Kaya rito na lang kami pumunta. Dugtong naman ni Jeremiah. Saang floor bang room nyo? Usisa ni Christopher. Dito rin sa 18th floor. Sagot ni Jeremiah. Oo nga, malapit lang. Kami naman ay sa 19th floor. Pagbabahagi naman ni Christopher. Magtatagal ba kayo rito? Pwede bang habang nandito kayo laro tayo lagi? Wala kasi kaming nakakalaro ni Christina rito. Oo naman. 1 week kami rito, sabi ni Mama. Nakangiting sagot ni Jeremiah. Kayo, guest din ba kayo rito? Si Jakisa naman ang nagusisa. Daddy namin ang may-ari nitong hotel. Direktang sagot ni Christina. Ano? Kayo may-ari nitong hotel? Magkasabay pang nagsalita sina Jakisa at Jeremiah. Dati para sa amin lang ang pool na to, pero dahil hindi naman kami pumupunta rito, kaya inopen na lang ito para sa mga guest na may kasamang bata. Boring naman kasi rito kung kaming dalawa lang ni Christopher ang magsiswimming at maglalaro. Paglalahad ni Christina. At nung inopen na nga to sa mga guest, nagsimula na kaming pumunta rito. Si Christopher naman ang nagsalita. Gusto kasi namin may mga kalaro kami. Sa loob kasi ng maraming taon, 2 lang kami ni Christina ang magkalaro. Boring pa naman kalaro tong kakambal ko. Hoy! Anong sabi mo? Angal ni Christina, kasabay ng mahinang paghampas nito sa braso ni Christopher. Habang nagkukulitan ang bago nilang kaibigan na kambal, ay napansin ni Jakisa na parang napapatulala si Jeremiah. Nag-alala siya sa kakambal, kaya tinapik niya ito ng bahagya. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba napapansin, Jakisa? Imbes ay tanong nito. Ang alin ba? Naguguluhang tanong niya. Kanina ko pa sila tinititigan eh. Akala ko namamalikmata lang ako pero hindi talaga eh. Pagpapatuloy ni Jeremiah. Ano nga? Anong napansin mo? Panay pang salita mo dyan. Hindi mo naman sinasabi sa akin kung ano. May halong pagkainis na tanong ni Jakisa. Kamukha natin sina Christopher at Christina. Natigilan si Jakisa at agad na ibinaling ang tingin sa bago nilang mga kaibigan. Maging sina Christina at Christopher ay natigilan din. Mukhang nakarating din sa tainga ng mga ito ang sinabi ni Jeremiah. Dali-daling lumapit ang mga ito sa kanila at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. At ganun din ang ginawa niya sa mga ito. OMG, totoo nga! Magkakamukha tayong 4! Napapatilipang wika ni Christina. Natutuwa na namamangha at naguguluhan ang ekspresyon nito. Napahawak din ito sa magkabilang braso niya habang nagsasalita. Paano to nangyari? Naguguluhan namang tanong ni Christopher. Isa lang ang posibleng dahilan nito. Baka magkakapatid tayong 4. Pahayag ni Jeremiah. Quadruplets? Sabay na reaksyon ni Jakisa at Christina. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Jeremiah. Kalaunan ay saway ni Jakisa sa kakambal. Teka. Alam niyo, posible naman talaga mangyari yan. Seryosong wika ni Christopher, dahilan para matigilan silang 4. O sige, anong apelyido niyo? Usisa ni Jakisa. De La Rosa. Christian De La Rosa ang pangalan ng daddy namin. Si Christina ang sumagot. Kayo, anong apelyido niyo? Atienza. Si Jeremiah naman ang sumagot. Oh, kita niyo na, sa apelyido pa lang, imposible nang magkakapatid tayo. Seryosong wika ni Jakisa. Paano kung nagkahiwalay tayo ng mga baby pa lang tayo, kaya magkakaiba ang apelyido natin? Apelyido ni Mama ang ginamit namin ni Jakisa. Apelyido naman ng daddy niyo ang sa inyo. Patuloy naman si Jeremiah sa pagpupush sa hinala nito na parang pinaniniwalaan na rin ito. May point naman si Jeremiah eh. Tanungin na lang kaya natin ang mga parents natin.
Suhestyon ni Christopher na parang naniniwala rin sa argumento ni Jeremiah. Negative. Agad na sagot ni Christina. Alam mo namang mainitin ang ulo ni Daddy. Ayaw niya na nagtatanong tayo about sa personal life niya. Ganon din si Mama. Ayaw niya na pinag-uusapan namin ang tungkol sa papa namin. Nagagalit siya. Kaya nga, hindi na kami nagtatanong ni Jeremiah. Malungkot naman na wika ni Jakisa. Malakas talaga ang kutob ko eh. Hindi pa rin tumitigil si Jeremiah. Kung tayo na lang kaya ang gumawa ng paraan. Suhestyon ulit ni Christopher. Sangayon din ako. Kung magkakapatid talaga tayo, gusto ko magsama-sama tayo. Mas marami, mas masaya. Nakangiting sang-ayon ni Christina. Tama, boring kasing kalaro tong si Christina eh. Ayaw niya sa mga sports. Buti pa tong si Jeremiah, mukhang magkakasundo kami. Pangasar na naman ni Christopher sa kakambal. Oo, Christopher. Gusto ko maging atleta at ang pinaka-paborito kong sports, swimming. Agad na sagot ni Jeremiah. Ikaw, Christopher, kanina mo pa ako inaasar ah. Angal ni Christina, kasabay na mahinang paghampas sa braso ng kakambal. Ano, Jakisa? Payag ka ba sa plano ng mga boys? Oo, sige. Napapatango-tango na lang na sagot ni Jakisa. Pagtagpuin na muna natin ang mga parents natin. Sa ganun paraan, malalaman natin kung anong ugnayan nila sa isa't isa. Malalaman din natin kung magkakapatid nga tayo. Si Jeremiah ang nagpahayag ng gagawin nilang plano. Sige, pagbalik namin sa suite, kakausapin namin si Daddy. May favorite kaming restaurant sa baba na lagi namin pinupuntahan. Magre-request kami na pumunta ulit doon. Paglalahad naman ni Christopher. Kaya lang, paano niyo madadalang mami niyo ron? Baling naman ito kay Jakisa. Nag-isip muna si Jakisa bago nagsalita. Aha, ganito na lang. Sasabihin namin na pinapupunta siya sa restaurant na yon ng boss niya. Pero dapat maunahan natin si Mama na makabalik sa room. Agad na duktong ni Jeremiah. Oo nga no. Sangayon naman ni Jakisa. Kung ganun, bumalik na tayo sa room natin bago pa makauwi si Mama. Kaya lang, paano tayo magko-communicate? Nag-aalalang tanong ni Christina. Sa messenger. Agad na sagot ni Jakisa. Pwede, kaya lang baka mahalata tayo. Sigurado magtatanong si Daddy kung sino kausap namin. At saka baka mabasa pa nila mga convo natin. Komento ni Christopher. Sa ML na lang kaya? Naglalaro ba kayo nun? Suhestyon ni Jeremiah. Si Christopher, naglalaro niyan. Agad namang sagot ni Christina. O sige, sa ML na lang tayo mag-communicate. Segunda naman ni Christopher. Matapos magkasundo ay bumalik na nga sina Jakisa at Jeremiah sa kwarto nila. Wala pa roon ang mama nila, kaya panatag ang loob nilang magkapatid sa planong gagawin. Ilang sandali pa'y dumating na ito at agad nila itong sinabihan na pumunta sa restaurant sa baba. Tumawag po kasi ang boss mo, Mama. Magkita raw po kayo sa restaurant na yon. Ani Jeremiah. Ganun ba? Bagamat nagtataka at parang nag-aalangan, ay kumilos na lang din ang mama nila. Sama po kami, Mama. Ani Jakisa. Sige, pero sa kabilang table kayo upo ha. Baka importante pag-uusapan namin ng boss ko. Kaya pumunta siya mismo rito. Wala pong problema, Mama. Agad na sagot ni Jeremiah. Nagtungo nga sila sa restaurant na napagkasunduan. Wala pa ang lalaking nakatakdang makipagkita sa mama nila. Kaya nagkaroon pa sila ng oras na makapaghanap ng magandang pesto na hindi sila mapapansin. Pero mapakikinggan nila ang usapan ng mga ito. Ilang minuto pa lumipas, may lalaki na lumapit sa table na kinaroroonan ng mama nila. Nasiguro nilang yun na ang daddy ni na Christina at Christopher nang makita nila ang kambal na papalapit sa kinaroroonan nila. Sana maging maayos ang pagkikita nila para magkasama-sama na tayong lahat. Wika ni Christina na pinaghalong pagkasabik at pag-alalang ekspresyon. Magtago kayo at baka makita nila tayo. Paalala ni Jeremiah sa bagong dating na kambal. Samantala nagtatype si Janet sa cellphone niya nang mapansin niyang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Pag-angat niya na kanyang muka, nagulat na lang siya nang makilala kung sino ito. Christian, anong ginagawa mo rito? Malamig ang boses na tanong niya rito. Ako may-ari nitong hotel. Malamig ang boses sa sagot nito. Ikaw, anong ginagawa mo rito?
Ikaw ba yung nakausap ng mga anak ko na gusto raw makipag-meet sa akin? So, nag-asawa ka na rin pala at nagkaroon ng anak. Imbis ay tugon niya sa sinabi nito, assuming na may asawa na nga ito. Sa bagay, marami naman talagang magaganda sa Amerika na pwedeng asawahin. Inililihis mo ang usapan. Anong ginagawa mo rito? May sadya ka ba sa akin? May pinaplano ka bang hindi maganda? Patuloy pa rin si Christian sa pagkompronta sa kanya. Wow ha, sobrang advance mo namang mag-isip. Napunta lang dito sa hotel mo. May masama na agad na binabalak? Asik niya rito. So, ano nga ang ginagawa mo rito? For your information, nandito ako para umaten ng seminar. Kaya huwag kang tamang hinala dyan. Bulyaw niya rito. Bumaba lang ako rito sa restaurant para imit ang boss ko. Ikaw nga ang bigla nalang sumusulpot. Siyempre, ako may-ari nitong hotel. Pwede ako mag-teleport kahit saang sulok ko gusto pumunta. Nayayabangan na siya sa paulit-ulit na pagbanggit ni Christian na ito ang may-ari ng hotel. Pagkuway tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe galing sa amo niya. Tinanong kasi niya ito sa chat kung magkikita ba talaga sila sa restaurant na yon. Ipinaalam niya rin dito na naroon na siya at naghihintay. Hindi naman daw ito nagpadala ng mensahe sa kanya. Kaya naguluhan siya at napatanong sa sarili kung nagsinungaling ba sa kanya mga anak. Sige, alis na ako. At baka kung ano pang isipin mo. Baka paratangan mo pa ako na may masama akong gagawin dito sa hotel mo. Baling niya kay Christian. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Magsisimula na sana siyang humakbang nang marinig niya ulit itong nagsalita, kaya natigilan siya. Basta ka na lang bang tatalikod nang wala man lang sinasabi sa akin? Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad? Hindi ka man lang ba nakokonsensya sa ginawa mo? Muli niya itong nilingon. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Umuusok siya sa galit habang naglalakad palapit dito. Hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Ang kapal naman ng mukha mong magsalita ng ganyan, Christian. Madiin ang mga salitang binitiwan niya at halos maluha-luha pa siya habang nagsasalita. Pagkatapos ng ginawa mo at ang pamilya mo sa akin, ako pa talagang hihingi ng tawad sa'yo. Ako pa ang dapat na makonsensya? Dahil pabaya kang ina, hindi ka karapat-dapat na. Hindi pa man tapos magsalita si Christian, ay pinatikim na niya ito ng malakas sa sampal. Wala kang karapatang husgahan ako, Christian. Lalo ng pagiging ina ko. Nanlilisik pa rin ang mga matang sabi niya sa dating kasintahan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at tuluyan ng naglakad palayo rito. Sa labas ng restaurant niya nakita ang dalawang anak at agad niyang inakay ang mga ito patungo sa elevator. Ano pong nangyari, Mama? Usisa ni Jackisa habang nagpupunas siya ng mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Wala, mga anak. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Sobra siyang nasaktan sa mga narinig mula kay Christian. Hindi niya alam kung saan kumuha ng kapal ng mukha ang lalaki. Para siya pa ang sabihan nito na humingi ng tawad at makonsensya. Nang makabalik na sila sa kanilang kwarto, ay dumiretso siya sa banyo at doon niya hinayaang bumuhos ang mga luha niya. Hindi na niya nagawang kumprontahin ang mga bata kung bakit nagawa ng mga ito na magsinungaling sa kanya. Samantala, bagsak ang balikat na naupo sa sofa si Jackisa. Tumabi naman si Jeremiah sa kanya na ganun din ang ekspresyon. Sa tingin mo, Jackisa, posible ba na ang guy na yun talagang papa natin? At quadruplets tayo ni na Christopher at Christina? Walang ganang tanong ni Jeremiah. Sa tingin ko, siya nga ang papa natin, Jeremiah. Kaya lang, mukhang magkaaway sila ni Mama. Malungkot na saad ni Jackisa. Oo nga, nasampal pa nga siya ni Mama. Sangayon ni Jeremiah. Mag-login ka sa ML, baka may message si Christopher. Tanungin din natin kung anong sitwasyon sa kanila. Si Mama, umiiyak yata sa loob ng banyo. Pagkatapos ay sabi niya sa kapatid. Agad namang sumunod si Jeremiah at may message nga silang nakita na nanggaling kay Christopher. Sinabi nito na mainit din daw ang ulo ng daddy nito. Jeremiah, anak, nag-online game ka na naman. Pinayagan kitang maglaro niyan pero di ba sabi ko sa'yo, limit lang? Mabilis na ini-off ni Jeremiah ang cellphone na hawak matapos marinig ang boses ng mama nila. Nakalabas na ito sa banyo at kasalukuyan nang naglalakad patungo sa kinaupuan nila. Okay ka lang po ba, Mama? Agad na tanong niya matapos tumabi ang ina sa kanya. Dahil po ba sa na nakausap mo kanina kaya ka umiyak?
Hindi pa man nakakasagot ang mama nila, ay nagtanong na si Jeremiah. Bumuntong hininga ang kanilang ina. Pagkatapos, marahang hinawakan ang ulo nila. Hindi niyo pa maiintindihan sa ngayon mga anak. Pero sige, ang gay kasi na yon, malaki ang kasalanang nagawa sa mama niyo. Sa atin, naging malupit siya at ang mama niya sa akin noon. Inilayo rin ng mama niya sa atin ang dalawa niyo pang kapatid. Kung ganun, quadruplets nga kami mama. At ang gay na yun ang... Gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha ni Jeremiah. At dahil sa excitement na naramdaman, ay nakapagsalita ito ng walang preno. Mabuti na lang at nasiko niya ng bahagya, kaya natigilan ito at hindi na itinuloy ang sinasabi. I'm sorry mga anak, kung ngayon ko lang sinabi sa inyong tungkol dito. Hindi ko rin kasi alam ko saan din nala nila ang kapatid niyo eh. Kaya naisip ko noon na wag na lang sabihin sa inyo at hayaan na lang kayo sa paniniwala na kambal lang kayo. Napapaluhan ang pahayag ng kanilang ina. It's okay, Mama. And don't worry po, tutulungan ka po namin mahanap ang dalawa pa naming kapatid. Nakangiting wika niya matapos niyang yumakap sa ina. Talaga mga anak? Sagot naman nito, bagamat alam nila na hindi naman ito basta-basta naniniwala. Mga bata lang sila kaya iisipin ng kanilang ina na wala silang magagawa. Nang sumunod na araw ay nagpaalam ulit sila sa ina na maliligo sa swimming pool at binayagan naman sila nito. Naghihintay na roon sina Christina at Christopher pagdating nila. Mukhang magkaaway ang mama namin at daddy niyo. Malungkot na wika niya nang makalapit na sila sa mga ito. Anong susunod natin gagawin? Hayaan na lang ba natin sila? No! Agad na sagot ni Christina. Kailangan natin gumawa ng paraan para magkaayos sila. Dapat bago mag-Valentine's Day, magkabati na sila para magkasama-sama na rin tayo. Excited na ako mabuo tayo. Saad naman ni Christopher sa seryosong boses. Ano nga ang gagawin natin? Patuloy ni Jackisa sa pagtatanong. May naisip na ako. Wika ni Christina, dahilan para mapatingin silang lahat dito. Ano kaya kung magpalit tayo? Kaming dalawa ni Christopher ang uuwi sa mama nyo. Kayo naman ni Jeremiah ang uuwi kay daddy. Pagbibigay nito ng suwestyon habang nakatingin sa kanya. Magandang idea yan. Agad na sangayon ni Jeremiah, kasabay ng paglapad ng ngiti nito. Isa lang siguro ang magpalitan. Tayo na lang, Christina. Maiwan si Jeremiah kay mama at si Christopher naman sa daddy nyo. Baka makahalata sila kapag partner tayong nagpalitan. Suwestyon niya. Tama si Jackisa. Agad na sangayon ni Christopher. O sige, ganun na lang. Pumayag na rin si Christina. Ang gagawin natin, Jackisa, tayo ang magpapaliwanag sa parents natin. Imbis kasi na magpaliwanagan muna sila at pakinggan ng isa't isa, inuuna pa nila mag-away, maglabasan ng sama ng loob. Tama, ipapaliwanag ko ang side ni mama sa daddy nyo. At ikaw naman, Christina, ipapaliwanag mo kay mama ang side ng daddy nyo. Napapatango-tangong wika niya. Ano ba kayo, Jackisa? Daddy na rin ang itawag niyo sa daddy namin. Mami na rin ang itatawag namin sa mama nyo. Sigurado naman tayo na sila nga ang parents natin. Parang naninirmo na sabi ni Christopher. Tama ka, Christopher. Si mama na rin ang nagsabi na may dalawa pa kaming kapatid ni Jackisa. At siguradong kayo yun. Agad na sabad ni Jeremiah bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Christopher. Ang lola niyo raw ang kumuha sa inyo at inilayo kayo sa amin. Si Grandma? Magkasabay na wika ni na Christopher at Christina. Sa tingin ko, walang alam si Daddy. Hindi niya alam ang tungkol sa inyo. Ang alam niya, kaming dalawa lang ni Christopher ang anak niya. At saka, bakit nagagalit siya sa mami natin? Na parang pang sinisisi niya sa pagkasira ng family natin. Naguguluhang pahayag ni Christina. Ayaw nga kasi ng parents natin na pakinggan ang paliwanag ng isa't isa. Saan ni Jeremiah? Basta, ang misyon natin, Jackisa, mapaliwanagan ng mga magulang natin and eventually, mapagbati natin. Seryosong saan ni Christina habang hawak ang dalawang kamay niya. Okay, game! Nakangiti namang sagot niya. Sinunod nila ang plano. Sumama si Jackisa kay Christopher, patungo sa daddy nila. Samantalang si Christina ay sumama naman kay Jeremiah at siyang umuwi sa mama nila. Namangha si Jackisa sa sobrang ganda at lawak ng silid ng daddy nila. Mas malaki pa yun sa kanilang bahay.
Namimilog pa ang mga mata niya habang isa-isang pinagmamasdan ang mga furnitures na naroon sa loob. Pagkaway nakasalubong nila ang kanilang daddy, mukhang bad mo dito dahil nakasimangot. Hello po, Daddy. Na-excite niyang bati sama, subalit nilagpasan lang siya nito at hindi pinansin. Nawala ang lapad ng ngiti sa mukha niya at napalitan niyo ng kalungkutan. Ganyan talaga yan si Daddy. Sa dami ng trabahong inaasikaso, halos hindi na kami napapansin. Madalas pang nakasimangot. Pagkikwento ni Christopher sa pabulong na boses. Boring, di ba? Siguro kayo ni Jeremiah masaya na kasama ang mami natin. Parang nakakaingit tuloy. Huwag ka mag-alala, Christopher. Kapag napagkasundo na natin sila, magiging kompleto na tayo. Magkakasama na tayong lahat. Siguradong hindi na yung magsusungit si Daddy. Sagot niya rito, kasabay ng paghawak sa isang braso ng kapatid. Talaga? Naniniwala ka na gano'n ang mangyayari? Oo, Christopher. Mabait at maalaga ang mama natin. Kaya sigurado ako na mababago niyang pagiging masungit ni Daddy. Nakangiting wika niya. Pagkatapos maghapunan ay napansin niya ang daddy nila na nasa sala. Bagamat nakita niya na parang may binabasa itong mga papeles, nilapitan pa rin niya ito na malapad ang ngiti sa labi. Busy ka po ba, Daddy? Tanong niya sa ama. Ang totoo ay excited lang siya na makasama o makausap man lang ito. Why baby, may kailangan ka ba? Agad na nagtanong pabalik ang daddy nila habang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak. Wala naman po, Daddy. I just want to hug you po. Natigilan ang kanyang ama at binitiwan na rin ang mga papel na hawak. Binalingan siya nito ng naguguluhang mga tingin. Christopher! Sa halip ay tawag nito sa kapatid niya. Bakit po, Daddy? Agad na tanong ni Christopher. May ginawa bang kasalanan tong si Christina? She's acting strange in front of me. Napatingin si Jackisa kay Christopher at nagsalubong ang mga tingin nila. Pasimple siyang pinandilatan nito na para bang sinasabihan siya na mali ang ginawa niya. Wala naman po siyang ginawang kasalanan, Daddy. Baka may itatanong lang po sa inyo o may hihilingin. Kalaunan ay sagot ni Christopher sama. Okay, anong kailangan mo anak? Sabihin mo na at may importante akong ginagawa. Seryosong sabi ng kanilang ama habang nakatingin sa kanya. May itatanong lang po ako, Daddy. Ano yun anak? Hindi niyo po ba namimiss si Mommy? Ayaw mo po ba siyang makasama ulit? Biglang dumilim ang mukha ng kanilang ama. Para bang may bigla itong naalala na nag-trigger dito para mainis. Agad naman siyang hinila ni Christopher at pagkatapos ay nagsalita ito ng pabulong. Ano ka ba? Ayaw na ayaw ni Daddy na binabanggit natin si Mommy. Nagkagalit siya. Muli niyang binalingan ng ama. Gusto ko na po kasing makasama si Mommy. Nasasabik na po ako sa kanya. Saad niya, hindi man lang inalintana ang reaksyon ng kanilang ama. Gusto niyo bang malaman kung bakit galit ako sa mami niyo? Kung bakit ayaw ko na siyang makita at makasama? Matigas ang boses na tanong ng kanilang ama. Naupo siya sa tabi ng kanilang ama at naghintay sa pagkikwento nito. Ganon din ang ginawa ni Christopher. Alam niyo ba na matapos kayong ipanganak, inabando na kayo ng sarili niyong ina. Pinamigay nila kayo. Mabuti na lang at nalaman ng lola niyo. Kinuha kayo. Now tell me, Christina, what kind of mother is she? Hindi totoo yan, Daddy! Galit na sabi ni Jackisa, kasabay ng pagtayo niya at sinama ng tingin ng ama. Ang alam mo, Christina ha, para magsalita ka ng ganyan. Tumas na rin ng bahagya ang boses ng kanilang ama. I hate you, Daddy! Halos pasigaw rin na sabi niya habang umiiyak. Pagkatapos ay tumalikod na siya sa ama at nagtatakbo palayo rito. Nang makita niya ang isang silid na nakabukas, at may kama sa loob ay pumasok siya ron. Binalot ang sarili ng kumot. Doon na rin siya humagulhol ng iyak. Hindi niya matanggap na ganun ang paniniwala ng ama nila sa kanilang ina. Ilang sandali pang lumipas ay nakatulog na rin siya sa kakaiyak. Nagising lang siya dahil sa walang tigil na pagyugyug sa kanya ng ama na kasalukuyan ng nasa tabi niya. At kasunod naman ito ang kapatid na si Christopher. I'm sorry, Christina, kung natasan kita ng boses kanina. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit na nararamdaman ko sa mami niyo. Pagpapaliwanag ng kanyang ama sa mahinahong boses, habang hinahaplos-haplos ang buhok niya at pisngi. At saka nabigla rin ako, dahil ngayon lang ulit kayo nag-open tungkol sa mami niyo. Gusto ko lang naman po kasing makasama na natin si mami, para mabuo na tayo.
Gumagaralgal pa ang boses sa sagot niya sa ama. Sinabi na rin sa akin ni Christopher na nakita niyo ako sa baba sa favorite nating restaurant. May kausap akong babae at kalaunan ay sinampal ako. Pagpapatuloy ng kaniyang ama sa seryosong boses. Siya nga mami niyo, Christina. Galit pa rin ako sa kanya, kaya gano'n na lang ang naging reaksyon ko kanina nang magtanong ka tungkol sa kanya. Wala na po ba talagang chance para magkaayos kayo at magsama-sama tayo? Hindi niyo na po ba maayos ang misunderstanding niyo? Teary-eyed na tanong ni Jakisa. Misunderstanding? Nagtatakang tanong ng kaniyang ama. Hindi niyo naman po kasi sigurado na inabando na talaga kami ni Mami. Hindi mo pa naman po napapakinggan ang paliwanag niya, di ba? Paano kung nagsinungaling lang sa inyo si Lola? Paano kung mayroon kang hindi alam tungkol kay Mami? Pagpapatuloy niya, dahilan para matigilan ang kanilang ama at para bang nakapag-isip-isip bigla. O sige anak, makikipagkita ulit ako sa kanya para mapakinggan ang paliwanag niya. Seryosong sagot nito, habang hinahaplos-haplos ang pisngi niya na bahagya pa ring basa ng luha. Thank you po, Daddy! Nakangiting sad niya, kasabay ng pagyakap sama. Mas okay po, Daddy, kung sa Valentine's Day kayo magkikita para romantic at kiligin si Mommy. Suhestyon ni Christopher na nagpalapad ng ngiti ng ama nila. Samantala, nagtataka si Janet sa ikinikilos ng anak niyang si Jakisa. Malambing at laging nakayakap si Jakisa sa kanya, lalo na kapag magkakatabi na sila sa kama. Pero ngayon ay ibang-ibang nakikita niya. May problema ba, Jakisa? Maghapon ka yatang walang imik ngayon at hindi nangulit sa akin. Kompronta niya sa anak na busy sa paglalaro ng online game sa gadget ni Jeremiah. Tumigil naman ito matapos marinig ang boses niya at humarap sa kanya. May gusto po kasi siyang sabihin sa iyo, Mama. Nahihiya lang po. Si Jeremiah ang sumagot. Ano yun, anak? Sabihin mo na sa akin at makikinig ako. Seryosong sabi niya habang hinahaplos-haplos ang pisngi ng anak. Pwede po bang patawarin mo na si Daddy? Pakinggan mo po ang paliwanag niya. Wala naman po kasi siyang alam sa mga nangyari. Si Grandma lang po ang may gawa ng lahat. Seryoso namang sagot ng anak niyang babae na lalong ipinagtaka niya. Maski ang paraan ng pananalita nito at ang mga sinasabi ay nag-iba rin. Ang tinutukoy niya po, Mama, ang kay nakausap mo sa restaurant sa baba na nagpaiyak sa iyo. Wika ni Jeremiah. Napatango-tango na lang siya matapos mapagtanto na ang pagkikita nila ni Christian ang posibleng dahilan ng biglang pagbabago ni Jakisa. Batid niya kung gaano ito nasasabik na makilala at makasama ang ama ng mga ito. At nadagdagan pa yon ng ikinuwento niya na quadruplets talaga ang mga ito, na may dalawa pang kapatid ang mga ito na hindi pa nakikilala. Gusto niyo ba talaga na makasamang daddy niyo? Opo, Mami! Agad na sumagot ang babaeng anak, kasabay ng pagguhit ng malapad na ngiti sa mukha nito. Gustong-gusto ko rin po, Mama! Natutuwa ring sad ni Jeremiah at napatalon pa ito habang nagsasalita. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at napayakap pa. Para makasama na rin po natin ang dalawa pa naming kapatid. Habang masaya silang nagyayakapan, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niyang tiningnan kung ano at kaninong mensaheng natanggap niya. Nagtaka na lang siya at bahagyang nagulat nang makumpirma na galing yun kay Christian. Humiling pa ito na makipagkita sa kanya sa restaurant kung saan sila nagkita noong nakarang araw. At bahagya rin siyang napangiti nang mabasa na sa Valentine's Day nito gustong makipagkita sa kanya. Ano kayang pumasok sa isip ng lalaking yun? Pabulong na wika niya. Bakit po, Mami? Kunot ang noo na tanong ni Jakisa. Wala, anak. May gusto lang makipagkita sa akin sa Valentine's Day. Sagot niya rito. Nagkatinginan ng magkapatid at pagkatapos ay nag-appear ang mga ito. Yes! Magkasabay na wika nitong sabi. Bagamat mahina lang pero malinaw pa rin ang nakarating sa tainga niya. Ano yan ha? Masyado yata kayong happy. Pansin niya sa mga ito. Pinagbigyan nga ni Janet ang kahilingan ni Christian na makipagkita rito sa restaurant sa baba sa araw ng mga puso. Pagdating niya sa loob ay namangha siya sa romantic na setting doon. Mukhang pinaghandaan ng lalaki ang pagkikita nila at mukhang nirentahan din ito ang buong restaurant. Dahil walang taong ibang naroroon sa loob kundi siya. Mabuti naman kung sa wakas ay natauhan na siya. Isipan na humingi ng tawad sa akin.
Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang papalapit na si Christian. Ibang-ibang itsura nito ngayon. Mas gwapo kumpara nung una nilang pagkikita. Mukhang pinaghandaan din nito pati ang personal na appearance sa pakikipagharap sa kanya. Hindi niya tuloy naiwasang mag-isip na marahil ay makikipagayos na ito sa kanya at susubukan ng ayusin ang pamilya nila. Huwag kang mag-assume ha. Silang nag-set up nitong restaurant para sa Valentine's Day. Wala akong kinalaman dito. Nauna na itong nagsalita matapos na makalapit sa kanya. Pinaikot lang niya ang kanyang mga mata. At ginawa ko lang din to dahil sa pakiusap ng mga anak ko. Ng mga anak natin, Janet. Pagpapatuloy ni Christian sa seryosong boses. Natigilan siya sa huling sinabi nito at nanlaki pa ang mga mata na napatingin dito. Mga anak natin? Ibig sabihin, nasa iyo ang kalahati ng quadruplets nating anak? Gulat niyang tanong. Ang akala ko ipinamigay ng mama mo ang dalawa nating anak. Hindi na niya natapos pa ang sinasabi nang magsalita na si Christian. Teka lang, Janet. Naguguluhan ako. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga inabandon ang mga anak natin? Kasinungalingan lang ba ang lahat ng sinabi sa akin ni Mami nung nasa Amerika pa ako? Hindi rin ba totoo na dalawa lang ang nabuhay sa mga anak natin dahil sa kapabayaan mo? Oh my God, Christian! Pinanghihinaan na sambit niya habang dahan-dahan na lang na napaupo sa katabi niyang upuan. Ang buong akala talaga niya ay pinaalagaan ng nanay ni Christian sa iba ang mga anak nilang kinuha nito dahil yun ang balitang nakarating sa kanya. Yun pala ay yun lang ang balitang nais nitong isipin niya. What the? Napakatanga ko. Na all these years iba ang pinaniniwalaan ko. Hindi ko man lang kinumpirma kung totoo ba o hindi ang mga sinabi ni Mommy. Reaksyon ni Christian habang nakahawak ang dalawang kamay sa ulo nito. I'm sorry, Janet. I'm so sorry. Hindi ko alam. Nasaan ang dalawa pa nating anak? Gusto ko silang makita. Putol niya sa sinasabi nito. Ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya para sa lalaki ay para bang nawala na lang bigla at napalitan yon ng pananabik na makita at makasama ang dalawa pa nilang anak. Kasama ko sila sa suite. Agad na sagot ni Christian na ngayon ay nababalot na rin ng pananabikang ekspresyon. How about totoo ba talaga na nabuhay ang quadruplets? Halos hindi pa rin ito makapaniwala sa mga nalaman. Tara at puntahan natin sila. Yaya niya sa lalaki at dali-dali na silang lumabas mula sa restaurant. Pagkalabas pa lang nila ng pintuan, ay bumungad na sa kanila ang apat na magkakamukhang anak. Natigilan sila at halos hindi na nakagalaw sa kanilang kinatatayuan habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa quadruplets. Halos hindi na nila matukoy kung sino sa dalawang babae, sina Jacquisa at Christina. Kung sino naman sa dalawang lalaki, sina Jeremiah at Christopher. Pagkuway lumapit si Janet sa dalawang anak na sina Christina at Christopher at niyakap niya mga ito. Pagkatapos kumawala ay hinawakan naman niya mga ito sa pisngi. Saka siya nagsalita. Mga anak, I'm sorry kung walang ginawa ang mama niyo para hanapin kayo. Naluluhan ang wika niya. Si Jacquisa po ako, Mama. Yung katabi po ni Jeremiah na si Christina at itong katabi ko naman na si Christopher, ang mga kapatid namin na matagal na nating hindi nakasama. Pahayag ni Jacquisa, ang anak na niyakap niya kanina, dahilan para matigilan siya at bahagyang naguluhan. Nakasama mo na po ako, Mommy. Ako po yung batang walang imik na palaging hinihiram ang gadget ni Jeremiah para maglaro ng online game. Si Christina naman ang nagsalita bilang paliwanag matapos itong lumapit sa kanya. Kaya pala napansin ko, biglang nag-iba si Jacquisa. Yun pala dahil hindi naman. Hindi na niya naituloy ang sinasabi at napangiti na rin lang matapos magtabi sina Jacquisa at Christina na parehong nakangiti. Ibig bang sabihin? Sambit naman ni Christian na hindi rin naituloy ang sinasabi. Ako naman po yung nakasama mo, Papa. Yung sinigawan mo po nang mag-open up ako tungkol kay Mama. Humarap naman si Jacquisa kay Christian at pinutol ang sinasabi ng ama. I'm sorry, anak. Hindi ko sinasadya. Nakokonsensyang saan ni Christian. Pagkatapos ay niyakap na rin ito si Jacquisa. Teka. Ibig sabihin ba nito, kilala na niyo ang isa't isa? Tanong niya sa mga anak. Sa pool po kami nagkita-kita, Mama. At dahil magkakamukha kami, kaya naisip namin na baka magkakapatid kami.
Si Jeremiah ang sumagot sa kanya. Ibig sabihin, kayo ang gumagawa ng paraan para... Hindi na naituloy ni Janet ang sinasabi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Nung unang pagkikita namin ng daddy niya sa restaurant na to, alam na ba niyo ang tungkol sa inyo? Plinano niyo na ba to? Tanong niya habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa quadruplets. Yes po, Mami. Kaya dapat lang naayusin niyo na ang misunderstanding niyo ni Daddy. Gustong-gusto na naming mabuo tayo at magsama-sama. Si Christopher naman ang nagsalita. At saka, boring kalaro itong si Christina. Pahabol pa nito, na agad namang nakatanggap na mahinang hampas mula kay Christina. Ikaw, Christopher, sinisimulan mo na naman ako. Makikita mo, kapag nagsama-sama na tayong apat, huyo ka sa akin. Kay Jackie isa na lang ako lagi sasama at hindi na sayo. Bawi ni Christina sa pangasar ni Christopher. Napapangiti na lang si Janet habang pinagmamasdan ang masasayang ekspresyon ng quadruplets. Pagkuway nagulat na lang siya nang maramdaman niya ang isang kamay na biglang sumakop sa bewang niya. At kalaunan ay naramdaman niya rin ang pagdikit ng katawan ni Christian sa tagiliran niya. Kailangan na natin itong ayusin, Janet. Ang mga anak na natin ang nagsimulang gumawa ng paraan para mabuo ulit tayo. Seryosong wika ni Christian patapos niya itong harapin. Ikaw lang naman ang hinihintay namin, Christian. Alam mo naman na ikaw lang ang minahal ko. At ikaw lang ang lalaki mamahalin ko habang buhay. I'm very sorry, Aba. Nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Mommy. Sad ni Christian na ngayon ay nakahawak na sa magkabila niyang pisngi. Nagkakatitigan din sila at nakikita naman niya sa mga mata nito ang sinseridad. Nasesense niya kung saan papunta ang mga titig nito. Pero agad niya yung pinigilan dahil nakatingin sa kanila ang quadruplets. Mamas boy ka kasi. Pasimpleng pangasar niya dito at pagkatapos ay inirapan nito. Sign na po ba ang sweetness niya na mabuo na tayo? Nakangiting tanong ni Christina. Napangiti na rin lang si Christian dahil sa nakikitang reaksyon ng mga ito na para bang mas kinikilig pa kaysa sa kanya. Oo mga anak, mag-uusap kami ni Daddy, promise. Sa ngayon, i-celebrate muna natin ang Valentine's Day sa loob ng restaurant. Isa-isa pa niyang hinagka ng ulo ng mga bata habang nagsasalita. Sayang naman ang ginawang effort ng daddy niyo kung hindi tayo kakain sa loob. May halong pang-aasar ang sinabi niyang yun kay Christian at pinasadahan niya rin ito ng tingin. Hindi nga ako nag-set up niyan. Agad na umangal ang lalaki sa sinabi niya. Pero nirentahan mo ang buong restaurant para masolo mo ako. Sa pagkakataong yun ay hindi na ito nakasagot. Tayo na sa loob mga anak. Habang nagsasalita ay inakay na niya ang quadruplets at iniwan na ang daddy ng mga ito. Nakaupo na sila at naghihintay na lang na mga in-order nang maglaba sa mga bata ng tigdadalawang Valentine's Day card. Siyempre, naghanda rin po kami ng ibibigay sa inyo. Nakangiting sabi ni Jackisa habang inaabot ang card na para sa kanya. Pagkatapos, ibinigay rin ang para sa daddy nito. Pagkatapos ni Jackisa ay sunod-sunod na rin nagbigay ang 3 pang mga anak. Binuksan nila ni Christian ang mga card at iisa lang ang nakita nilang nakasulat doon. Bukod sa pagbati ng mga ito ng Valentine's Day sa kanila. Yun ay ang inaasam ng mga ito na mabuo na ang kanilang pamilya at magsama-sama na sa isang bahay. Yun lang po muna ang wish namin, Mommy, Daddy. Saka na po kami magwi-wish ulit kapag buo na tayo. Malapad naman ang ngiti na sabi ni Christina. Tinupad nila ang pangako sa quadruplets na ayusin ang pamilya nila. Araw-araw na siyang pinupuntahan ni Christian, maging sa tinitirhan nila nang matapos na ang seminar na dinaluhan niya sa hotel nito. Ipinakita nito sa kanya na porsigido talaga ito na mabuo ang pamilya nila. Hindi rin tumitigil sina Jackisa at Jeremiah sa pangungulit sa kanya. Kaya wala na rin talagang dahilan para patagalin pa ang inaasam na pagsasama-sama nila sa isang bahay. Nakausap na rin ni Christian ang dating kasambahay ng ina nito na siyang kumuha kina Christian at Christopher. Ang initial na plano raw talaga ay ang 4 na anak ang kukunin. Pero dahil sa may tumulong sa kanya para makatakas sa hospital, ay 2 lang ang nakuha. Siniraan din siya ng mga magulang ni Christian para kamuhian siya ng lalaki at tuluyan ng maputol ang ugnayan nila. Nagkapatawaran na sila ni Christian at nangako na rin na papatatagin ang pagsasama, patitibayin ang tiwala sa isa't isa. At pinanghawakan naman niya yun. Tinupad naman ng lalaki ang pangako nito. Pinakasalan siya
at nagsama sila sa isang bahay na ipinatayo sa probinsya ng Bulacan, malayo sa ingay ng syudad. At kahit malaki ang kasalanang nagawa sa kanila ng ina ni Christian, regular pa rin nila itong dinadalaw sa puntod nito. Hindi na ito nakahingi ng tawad sa kanila at nakapagpaliwanag bago namatay. Pero dahil sa buo ng pamilya nila at masaya nang nagsasama, walang dahilan para magtanim pa ng sama ng loob dito. Noong pinatawad niya si Christian, kasama na rin ito at ang buong pamilya nito na nangapi sa kanya noon. Ang ama naman niya ay patuloy na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang foreman sa isang construction company. Masaya ito sa trabaho at halos ayaw nang umuwi sa Pilipinas. Pero hindi naman pumapalya sa pangungumusta sa kanya at sa quadruplets. Thank you, Mommy, Daddy. At tinupad niyo ang wish namin na mabuo tayo at magsama-sama. Masayang wika ni Christopher. Isang araw, habang nag-iihaw sila ng isda sa labas ng kanilang bahay. Araw ng linggo, family day. Pagkatapos sila magsimba kanina, heto sila at naghahanda sa gagawing budol fight. Like I said before, boring kalaro si Christina. Anong sabi mo? Pinutol na ni Christina ang sinasabi ng mapangasar na kapatid at nakapamewang pa ito habang nagsasalita. Pero ngayon hindi na, kasi marami na kami. Patuloy ni Christopher habang napapatawa. Pagkatapos ay lumapit ito kay Christina at inakbayan ng kapatid na paborito nitong asarin. Nako guys, siguradong matutuwa pa kayo lalo kapag nalaman niyo ang surprise namin sa inyo. Sabad ni Christian na bigla na lang sumulpot sa harap niya at mga anak. Ano naman po ang surprise niya sa amin, Daddy? Halos magkakasabay na tanong ng quadruplets. Madadagdagan pa kayo dahil may baby na ulit si Mommy. Masayang anunsyo ni Christian na lalong nagpalapad sa mga ngiti ng quadruplets. Napatalon pa ang dalawang babae at nag-apira naman ang dalawang lalaki. I'm so excited, Mommy, Daddy! Yan sana ang sunod kong wish eh. Pero naunahan niyo na ako. Tuwang-tuwa at napapatalo na rin na sabi ni Christina. Yan din ang wish ko. Segunda ni Jackisa hanggang sa nag-group hug na sila. Kaya girls and boys, alagaan niyong mabuti ang mami niyo kapag wala ako. Bawal siyang ma-stress ha. Paalala ni Christian sa mga anak. Yes po, Daddy! Sabay-sabay na sagot ng quadruplets. Masaya siya dahil sa kabila ng mga pangyayari sa buhay niya, ganun pa rin ang naging ending. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa pagkakataon yun na ibinigay sa kanya. Natuluyan na rin niyang iwinaksi ang lahat ng sama ng loob o kahit anong negatibong enerhiya. Ay pagiging grateful na lang ang pinamayani sa puso niya at itinuturo niya rin sa mga anak niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.